Salamat po. Magandang gabi po. Handa na po ba tayo makinig? Parang hindi naman po. Handa na po ba tayo makinig? Sige po. Sabi po ni Father, iklian ko na lang din po. Ang ating pong panauhing tagapagsalita sa gabing ito ay isang Franciscan priest na kilala sa kanyang tapat na paglilingkod sa simbahan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa Roma at sa mga banal na lupain. Sa kasalukuyan, siya ay nagsisilbing bilang Provincial Secretary ng Franciscan Province of San Pedro Bautista at Co-Executive Secretary at National JPIC Coordinator ng Conference of Major Superior in the Philippines, kung saan isinusulong niya ang mga advokasya ng simbahan para sa katarungan, kapayapaan at pangangalaga sa sangnilikha. Ngayong gabi, ibabahagi niya sa atin ang kanyang kaalaman upang higit nating makilala at mapalalim ang ating debosyon sa Nuestra Señora de los Angeles de Morong, ang ina at reyna ng bayan ng Morong. Mga kapatid, palakpakan po natin at buong galak na salubungin ng ating pangunahing tagapagsalita, Reverend Father Angel Cortez, OFM. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay natutuwa sapagkat ako ay naanyayahan sa inyong parokya, isang yamang Pransiskano, at ngayon po ay taon ni San Francisco, kaya marapatin po natin na bigyan natin ng pamimintuho ang mahal na ina ng mga anghel, o ang Nuestra Señora de los Angeles, o yung tinatawag nating mahal na birhen ng Porsyungkola. Sa dami po ng mga kataga o tawag sa mahal na ina, hindi po lahat ay popular. No? Siguro po, sa inyong mga Rizalenyo, kilalang-kilala nyo ang Antipolo, no? Sapagkat ito yung kilala sa buong Pilipinas o diniklara rin siyang international shrine. Kaya tayo mga Pilipino ay proud sapagkat ang debosyon sa mahal na birhen ng Antipolo ay kinikilala. Ganon din po ang mahal na birhen ng Lanabal sa Quezon City. Meron din pong mga iba pang mga kataga katulad ng Immaculada Concepcion, no? Na kung saan, kung tutuklasin natin ang kasaysayan, ang Immaculada Concepcion o ang La Purísima, ang siyang kauna-unahang debosyon sa Pilipinas na dinala rin ng mga frailing Pransiskano. So kung babalikan po natin ang kasaysayan ng pueblo ng Morong o yung tinatawag nating bisita ng Morong noon, dumating po ang mga frailing Pransiskano sa Pilipinas ng 1577. Na-establish po ang inyong bayan ng 1578 ni Fray Juan de Plasencia at ni Fray Diego Oropesa. Kapag po kayo ay nagawi sa Liliw, Laguna, naroon po yung aming novitiate house. Ang pangalan po ng aming novitiate house ay Juan de Plasencia Novitiate Community. Yung mga kapatid ko pong Third Order o OFS, medyo familiar po sila sa mga pangalang ito sapagkat ito po yung mga sikat na misyonero na nauna na nagtaguyod ng misyon dito sa Pilipinas. So nung kausap ko si Josh, actually hindi po kami magkakilala personal sapagkat ako naman po ay matagal nang wala sa pastoral work. Ang akin pong trabaho palaging nasa opisina. Kababalik ko lang po galing sa mission sa Holy Land last year. 3 taon din po akong nakibaka sa gera at ako po ay nakasurvive kahit na ang Terra Santa o ang mga banal na lugar ay hindi pa rin tinitigilan sa pagbomba. No? So ang task ko po ngayong gabi ay tulungan kayong alalahanin at pagyamanin ang kultura at yaman ng parokya na sinimula ng mga frailing Pransiskano, lalong-lalo na yung debosyon at pagkilala natin sa mahal na birhen ng mga anghel, Our Lady of the Angels, o Nuestra Señora de los Angeles. Sa pasimula po, ngayong taon, sabi ko nga po ito ay
Franciscan Jubilee Year. Kahit po kami mga Franciscano, nagulat din sapagkat idiniklara ni Papa Leo o Papa Leon na ito ay taon ng mga Franciscano. Sa anong kadahilanan? No? Di ba po last year, katatapos lang po ng Jubilee of Hope. Di ba po? Bihirang-bihira po na pag naideklara ang isang jubileo, may kasunod na jubileo ulit. Kung matatandaan po ng mga millennials, yung huling Jubilee ay noong year 2000. Every 25 years lang po nagde-declare ng Jubilee ang simbahan. So after year 2000, o yung the Great Jubilee Year, siguro yung iba hindi pa pinapanganak, ang kasunod na po itong Jubilee of Hope. And after ilang months lang nung sinara, January 9 or 10, depende kung nasaan ka, idiniklara ni Papa Leon yung Jubileyong Franciscano. Anong dahilan? Ngayon pong 2026, yung 800 years ng kamatayan ni San Francisco ng Assisi. 800 years. Actually, hindi lang po ito yung Jubilee na sineselebrate namin. Sa mga OFS po, alam niyo yan. Sinelebrate natin yung Jubilee ng Canticle of Creatures. Sinelebrate natin yung kauna-unahang Belen o yung Christmas at Grezzo. Marami po kasing kontribusyon si San Francisco sa simbahan. Kaya napakahirap alalahanin. Si San Francisco po yung unang gumawa ng Belen, kaya tayo may Belen. Sa lugar na tinatawag na Grezzo, somewhere north ng Roma. Si San Francisco din po ang nagtaguyod ng Station of the Cross. Kaya po yung dinadasal nating sinasamba ka namin, Panginoong Jesucristo, sapagkat sa iyong banal na krus, sinagip mo ang buong mundo, yun po ay galing sa kataga ni San Francisco. Kaya po pag kami dumadalaw sa mga simbahan, unang-una po namin ginagawa, lumuluhod kami, dinadasal po namin yun. We adore you, Lord Jesus Christ, here in all your churches in the whole world, and we bless you because by your holy cross, you have redeemed the world. So napakayaman po ng kontribusyon ni San Francisco sa ating simbahan. Pero ang isang yaman na hindi natin kilala ay yung tinatawag naming portiuncula indulgence. Bakit po ito may kaugnayan sa pag-uusapan natin ngayong gabi? Paki-play po yung short video. Do you know that the Franciscan order has one treasure that it wishes to share to everyone, but which it seems only very few know about? It is the plenary indulgence of the portiuncula. At one time, Saint Francis of Assisi was praying in the little chapel of Our Lady of the Angels, also known as the portiuncula or the little portion. While he was praying, he had a vision. He saw the Lord Jesus and the Blessed Virgin Mary surrounded by angels. Then the Lord asked Saint Francis, "Francis, what favor do you wish I will grant you?" Burning with a desire to bring all souls to heaven, Francis without hesitation said, "Lord Jesus, I pray that anyone who enters this little chapel with a contrite heart and has received pardon through the sacrament of confession will surely go to heaven. And I pray also that the Blessed Virgin Mary may intercede on my behalf." In his vision, Francis saw the Blessed Mother turn to Jesus to petition that Francis' wish be granted.
Then the Lord said, Francis, I grant your noble request. Therefore go to Lord Pope Honorius III and request him on my behalf to grant you the indulgence you are asking for. Pope Honorius was at that time staying in the nearby city of Perugia. So Francis, with a friar companion, immediately went to see the Pope. After Francis narrated his vision to the Pope, the Holy Father said, Who am I to refuse our Lord Jesus Christ? Your petition for the indulgence of the Porciuncula is granted. Pope Honorius III granted the plenary indulgence of the Porciuncula in 1216, that is 800 years ago. In the beginning, the indulgence of the Porciuncula was connected only with the little chapel of Our Lady of the Angels on the plains below Assisi, and it would be availed of only from the afternoon or Vespers of August 1 till the sunset of August 2, the feast of Our Lady of the Angels. In the course of time, however, succeeding popes made the plenary indulgence of the Porciuncula more available to more people. It was no longer restricted to the little chapel in Assisi, but it was now extended to all the churches of the Franciscans. Then much later, it was extended to all the parish churches all over the world, making it easier for all people to avail of the plenary indulgence of the Porciuncula. And much more, it is no longer confined on the date itself of the feast of Our Lady of the Angels, which is August 2. For the Porciuncula indulgence may be availed of 8 days before, that is July 25, up again until 8 days after August 2, that is August 10. It is very easy to avail of the plenary indulgence of the Porciuncula. First, confess your sins to the priest. Second, attend the Holy Eucharist and receive communion on any of these dates from July 25 till August 10. And third, pray the following prayers: the Apostles' Creed, the Our Father, and a prayer for the intentions of the Holy Father. In this Jubilee year of mercy, the plenary indulgence of the Porciuncula makes the mercy of the Father so easily available to everyone, especially those who are far from any of the churches designated as a Church of the Holy Door of Mercy. And besides, the indulgence of the Porciuncula is very unique. In a sense, it may be received several times. First, it can be received for oneself. Then the other times may be offered for the poor souls in purgatory. In the 13th century, it was revealed to Saint Margaret of Cortona that the souls in purgatory eagerly look forward every year to the feast of Our Lady of the Angels, because it is a day of deliverance for a great number of them. The Porciuncula indulgence is a grace not to be missed, not only for yourself, but for the many souls suffering in purgatory. This coming August 1 and August 2, the feast of Our Lady of the Angels, obtain the remission of the punishment for sins by the plenary indulgence of the Porciuncula. Yun po si Father Kit. Seminarista pa po siya nung ginawa yan. Siya po ngayon ay parish priest ng St. Francis Shrine sa Dunsol, Sorsogon. Kaya nakakatuwang makita na yung mga kapatid kong seminarista, pari na ngayon, ay naging bahagi din ng pagpapaliwanag. No? Bakit ko po ginamit ang video na yan? Kasi ang inyo pong simbahan ay Franciscano. At kung naunawaan niyo po yung pagpapaliwanag, hindi lang po binibigay yung plenary indulgence doon sa Assisi kapag pesta ng pardon o perdon. No?
kung naunawaan po natin yung kanyang pagkikwento, minsan daw po na nagpakita ang Panginoon at nangusap kay San Francisco, tinanong siya, Francisco, ano ba ang iyong nais? Si San Francisco na napakasimple at dalisay, wala siyang ibang sinagot. Ang sagot niya, wala akong ibang hiling kundi ang lahat ng pumasok sa kapilyang ito. Nakita niyo po ba yung simbahan na yung maliit? Kapag pumunta po kayo sa Assisi, pagbaba niyo ng tren, bubungad sa inyo yung Basilica ng Nuestra Señora de los Angeles na napakalaki. Pero hindi po yun yung importante. Ang importante at dinadayo po doon, yung maliit na kapilya sa loob ng basilika na pinaniniwalaan na binuhat ito ng mga anghel papunta doon sa current location. Yun pong kapilya na yun ay ibinigay ng mga Benedictine. No? Pag pumunta kayo ng Minjola, merong mga Benedictino sa Minjola, no? Sa University Belt. Yung mga monghe o mga mongha na Benedictino, meron kaping ugnayan sa kanila. Dahil nga po si San Francisco, nung nagsisimula ay wala namang pera, naghanap siya ng isang kapilya na kung saan pwede niyang ituring na kanyang spiritual house. At nakita niya sa isang talahiban ng isang kapilya, sira, gula-gulanit, at nung kanyang binuksan ang mabuting balita, nangusap sa kanya at ang sabi sa kanya, Francisco, itayo mo ang gumuho kong simbahan. Francis rebuild my church. Pero kay Francisco, niliteral niya yung pangungusap ng salita ng Diyos sa kanya. Inayos niya yung kapilya, at nung maayos yung kapilya, ginawa niya itong tahanan ng mga unang prailing Franciscano. At kahit si Santa Clara, bago siya bumuo ng kanyang orden, doon din nanirahan sa Porciuncula. Ngayon, ano pong kaugnayan ng salitang Porciuncula? Sa salita pong Italiano, Porciuncula, ibig sabihin, little portion. Maliit na bahagi. No? Ngayon, bakit laging attributed ang Porciuncula sa mahal na birhen ng mga anghel? Dahil ito ay nasa proteksyon at pangalan ng Nuestra Señora de los Angeles. Ngayon, kailangan po nating himayin kung bakit mahalaga ang inyong patrona dito sa Morong. Hindi po ako historian at hindi natin pag-uusapan ng kasaysayan, kundi pag-uusapan po natin ang pagbibigay ng kahulugan ng spiritualidad ng mahal na birhen ng mga anghel sa aming mga Pransiskano. Next slide po. So sinabi ko na po sa inyo, no, na ito ay natatanging yaman ng mga Pransiskano dahil hindi naman po ito kilala sa buong mundo. Kilala lang ito sa Italia. Katulad po ng binanggit ni Father Kit kanina, simula po ng July 25, marami pong mga peregrino o pilgrims sa buong Italia at sa buong Europa na nagmamarcha o naglalakad patungo sa Assisi. Ito yung tinatawag na Marcha Francescana. Marami po galing ng Spanya, ng Portugal, ng Germany. Lahat sila naglalakad patungo sa Assisi. Kahit po yung mga bayan sa Italia, ang ginagawa po nila, nag-aalay sila ng langis. Yung langis na ginagamit sa lampara dun sa ilawan ng kapilya ng Porciuncula na buong taon iniilawan. Naniniwala po ang mga Italiano at kahit po yung mga deboto ng mahal na Birhen ng De Los Angeles na sa buong taon pinoprotektahan sila ng mahal na Birhen ng mga anghel at yung kanilang mga intensyon ay binibigyang kahulugan sa pamamagitan ng kanyang mga dasal. So, meron po silang tinatawag na perdon de Assisi o pardon of the Assisi. Assisi pardon. Ano po yung kaugnayan nito doon sa plenary indulgence sa pinag-uusapan natin? Minsan po mahirap unawain yung salitang plenary indulgence o indulhensya plenaria.
para sa mga modernong Katoliko, marami po hindi na naniniwala, lalo na yung mga talagang ang isip nila ay hindi nakaugnay sa ating pananampalatayang Katoliko. Binibigyan po tayo ng plenary indulgence. Ito po yung tinatawag nating pagkilos o paggalaw para malaya nating nahihinga ng tawad, lalong-lalo na yung mga kasalanang mabibigat. No? Marami pong humihingi o gumagawa nito, yung nakakagawa ng mga kasalanang mortal na matagal nang hindi napapalaya sa mga tao. Kami po mga pari, kapag nagbibigay po kami ng absolution, ina-identify po namin kung yun po bang kasalanan na yun ay pwede naming patawarin o hihingi kami ng permiso sa obispo dahil masyadong malaki yung kasalanan. Halimbawa, yung kasalanan ng pagpapalaglag, kasalanan ng pagpatay. Hindi po kami basta-basta nakakapagbigay ng absolution. Pero, kami pong mga member ng mendicant orders, ibig sabihin, yung mga naunang mga kongregasyon sa mundo, katulad ng mga Pransiskano, binigyan po kami ng permiso. Kaya marami po nangungumpisal, lalo na sa Vatican, meron kaming mga confessionary doon, Dominican, Franciscan, Agustinian. Dahil as mendicant orders, we are allowed to absolve sins, lalong-lalo na yung mga mabibigat na kasalanan. So sa mga hindi po debotong Katoliko at hindi nauunawaan ang sakramento ng kumpisal, hindi rin nila mauunawaan yung malayang pagbibigay ng kapatawaran. At parte po dito yung paggawa ng plenary indulgence. Halimbawa, yung kapitbahay mo nakabasag ng base sa inyong bahay, pinapatawad mo siya. Pinapatawad mo siya, pero meron siyang kailangang gawin. Ganon din po yung tinatawag nating plenary indulgence. Na kapag piyesta ng mahal na Birhen ng mga Anghel, dun sa mga araw na binanggit from July 25 hanggang August 10 bago yung kapistahan, binigyan po ng ang tawag doon, parang requirements. No, ano yung gagawin? Magsimba, mangumpisal, mag-alay ng panalangin, Apostles' Creed, Our Father, Hail Mary, Glory be, for the intention of the Holy Father. Ganon din naman po ngayon na jubileo ni San Francisco. Alam niyo po ba na ang simbahan niyo ay pwedeng magawad ng plenary indulgence this year? Bakit? Dahil kayo po ay Franciscan Church. Although may distinction dahil sabi nila kapag hindi naman daw si St. Francis yung patron, ay depende sa pag-grant ng obispo. Pero dahil secondary patron nyo ang Our Lady of the Angels from July 25 hanggang August 10, kapag ginawa nyo yung requirements ng plenary indulgence, pwede po itong igawad sa inyo. Next slide. So ano po ba yung tinatawag nating pag-unawa doon sa spirito ng habag at awa? Dati po, sinelebrate natin yung Great Jubilee of Mercy. No? Alam natin na si Papa Francisco, tagline niya talaga yon, awa at habag. Tayo mga Katoliko, merong panawagan na tayo ay maging maawain at mahabagin. Ay, ang problema lang po, mukhang sa parokya, para ang hirap namang gawin yun. Kung minsan nga, kung sino pa yung mga taong simbahan, sila pa yung walang awa at habag. No? Kaya nakakalungkot sa parokya, kung sino pa yung mga aktibo sa simbahan, sila yung nagsisiraan, nagchichismisan, sila yung mga naghihilaan pababa. Para bang napaka-big deal kapag wala ka sa posisyon, kapag hindi ka kinikilala ng mga tao at wala kang kapangyarihan. Kaya nga minsan may mga tao aktibo sa simbahan, lahat ng uniforme sinusuot, no? Membro ng lahat ng asosasyon ng ministry. Kaya pag nagpatawag ng General Assembly si Father, hindi mo alam kung anong uniform yung isusuot mo. Kasi member ka ng lahat. Member ng lahat ng ministry, pero kung makapag-chismis naman, wagas. No? Member ng ganitong ministry, pero kung siraan mo naman yung kapwa mo, parang ikaw lang yung tama. Kaya napakalaking hamon sa atin
ano ba yung katagang awa at habag bilang manggagawa ng simbahan? Hindi pwedeng active ka sa parokya, nagsisimba ka, pero kung kutsain mo naman yung maninimba dahil ang suot niya ay naka-off shoulder, kulang na lang habulin mo at lagyan mo ng balabal, no? Para bang ang laki-laki ng ginawa niyang kasalanan, no? Minsan yun po yung tendency natin mga manggagawa ng simbahan. Kaya maganda na unawain natin na sa pagkilala natin sa mahal na biren ng mga anghel, kasama itong plenary indulgence ng porsyungkula, yung ating pagtanggap at pag-unawa dun sa salitang awa at habag. Na kapag tayo ay aktibo sa simbahan, kapag tayo ay kinikilalang lay minister, lector, sakristan, choir, name it, alam natin kung paano natin ipapadama yung awa at habag ng Diyos dahil nararamdaman natin yon. Kaya natin inaala yung ating sarili sa parokya. Kaya kung aktibo ka sa simbahan at ang motivation mo lang ay makilala kasi sa susunod na eleksyon tatakbo ka, hindi ito ang lugar para sa iyo. Kaya kung nandito ka sa simbahan, para marami kang mga taong makasalamuha at maging makapangyarihan ka, hindi ito ang lugar para sa iyo. Ang laging ipinapaunawa ni San Francisco ay laging maging maliit, mapagkumbaba, at pinagmumulan ng awa at habag. Next slide, please. So kanina, binanggit ko sa inyo yung salitang porsyungkula. Ito yung maliit na kapalya sa loob ng basilika ng Nuestra Señora de los Angeles. Sa paningin ng tao ay ito'y maliit na simbahan lamang. Pero sa mata ng Diyos, katulad ng mga maliliit, ito ay malaking kontribusyon, lalong-lalo na sa maraming pananampalataya na binago ng pagpunta doon. Ako po ay mapalad na tumira sa Assisi ng 1 taon. At ang unang-una ko pong pinuntahan nung ako'y dumating sa Assisi ay ang magdasal sa loob ng kapilya. Alam niyo po, iba yung pakiramdam. Lalo na kapag tayo mga debotong Katoliko, nauunawaan natin na yung ating debosyon, yung ating pagdarasal, ay may kaakibat na realisasyon na hindi pwedeng tumigil sa debosyon lang. Kanina po kinikwento ni Josh na ito daw pong image ng Our Lady of the Angels. Inaagiwan lang dun sa may gilid. Hindi nyo siguro kilala. Ang sabi po ng ilan ay ito ay parang image ng Our Lady of the Holy Rosary, no? Kasi nga naman yung itsura niya. Alam niyo po, hindi lang yan yung nag-iisang imahen na hindi kinilala agad. Yun pong aming simbahan sa Sampaloc, kung kayo nakagawi na ng Sampaloc, meron po dong tinatawag na kambal na simbahan or twin church. Nagtataka po yung marami bakit kambal yung simbahan. Yung parokya po, ang tawag namin doon, Nuestra Señora de Loreto or Lady of Loreto. Yung House of Loreto, ang bahay ni Maria. Yung kabila po, kung saan naroroon yung simbahan ng mga Third Order Franciscan, ito po yung simbahan ni San Antonio de Padua na merong debosyon kapag Martes. Alam niyo po, for so long, meron po kami image ni Mama Mary na nakalagay lang sa laundry at walang pumapansin. Pero nung hinanap na ng praile o ng mga Franciscan friars, yung origin, ito po yung Nuestra Señora de Peregrina o Our Lady of Pilgrim or Our Lady of Advent. Doon lang po namin nalaman na isa rin tong popular na debosyon sa mahal na Birhen. Kaya wag po kayong manghihinayang na ngayon nyo lang kinilala ang Nuestra Señora de los Angeles. Ngayon nyo lang naunawaan kung bakit sa tinatawag na patrona ng pueblo ng Morong. Unang-una po, kami po mga Pransiskano, kinukonsider po namin ang Our Lady of the Angels na patroness of the order o patrona ng Ordeng Pransiskano dahil may personal na debosyon si San Francisco. Kaya po, ngayon na kinikilala nyo siya, ngayon na binibigyan siya ng pamimintuho, ngayon na nagnunubena kayo sa kanya, at ngayon na kinikilala rin ng bayan ng Morong na patrona ng pueblo ng Morong, maganda
na kailangan din nating ma-imbibe yung spirituality at kasaysayan sa likod ng imaheng ito. Next slide po. Ang porsyungkula po ay kinikilala rin din namin kung saan pinanganak ang Ordeng Pransiskano. Bakit? Dahil dito natipon yung mga unang praile. Si San Francisco po, galing sa isang mayaman na pamilya. Siya po ay anak ng isang negosyanteng Frances at ng isang noble Italian woman, si Pietro Bernardone at si Lady Pica. Pero sa kalagitnaan po ng kanyang paghahanap ng kanyang sarili, nakasalubong niya yung mga kitungin o yung mga lepers. Nung nakasalubong po ni San Francisco yung mga kitungin, bigla siyang nagkaroon ng spiritual crisis. Ang sabi niya, kahit ako'y mayaman, kahit ako'y marangya, bakit parang sa aking puso may tumatawag na arugain, kalingain ang mga kitungin na ito? Noon pong medieval times, ang mga kitungin pinangdidirian, ang mga kitungin nilalayuan. Kapag ang mga kitungin lalabas sa city, kailangan nilang mag-bell. Kapag narinig na yung bell at naroon yung mga tao, ibig sabihin may mga kitungin na dadaan. Kaya ang mga tao ay nagtatago. Dito po sa Pilipinas, nang dumating ang mga Pransiskano, isa sa mga unang misyon ng mga praile ay ang pag-aalaga ng mga kitungin. Kaya yung pinakamatandang leprosaryo dito sa Pilipinas o yung tinatawag nating Tala Leprosarium ay sa pangangalaga po ng mga Pransiskano. Ganon din po ang San Lazaro Hospital. Ito po ay dating leprosarium din. Itinaguyod ni Fray Juan de Plasencia. Mission din po ng mga Pransiskano. Ngayon, kung titignan natin, ano ba ang mga kitungin sa ating pananampalataya? Baka simba tayo ng simba, active tayo sa mga Bible study, active tayo sa mga praise and worship, active tayo sa mga gawain ng pamparokya. Pero maraming kitungin sa buhay natin ang hindi natin kinikilala. Mga taong malapit sa atin pero pinangdidirihan natin. Mga tao na iniiwasan natin. Kung minsan, tayo na mismo sa loob ng simbahan, nag-iiwasan. Kaya pag peace be with you, pero yung peace be with you mo, ang layo-layo ng inaabot. Kasi nakita mo yung kaaway mo sa likod. Nakita mo yung kasama mo na hindi mo pinapansin. Kaya si San Francisco, isa sa kanyang mga spiritualidad ay yung maging tagapamalakaya ng kapayapaan. One of the greatest composition of Saint Francis is the prayer for peace. Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Meron pa yung kanta, no? Kilalang-kilala nyo yung make me a channel of your peace. Alam niyo po ba kung paano yun nagawa? Si San Francisco po, nung panahon ng Crusades o Crusada, wala pong nakakapasok sa Holy Land dahil ang Terra Santa, gwardyado ng mga Moro o ng mga Muslim. Pero merong isang Katoliko na sumama sa Crusades na matapang na pumasok sa teritoryo ng mga Moro sa Jerusalem. Yun po ay si San Francisco. Alam niyo nung ginawa niya, nung na-meet niya si Sultan Milik Al-Kamil, sabi niya, hindi ako narito para baguhin ko ang iyong pag-iisip. Narito ako para ibahagi ang kapayapaan ng Diyos. Anong ginawa ni San Francisco? Dinasal niya yung panalangin para sa kapayapaan. At siya lang po ang bukod-tanging Kristiyano na nakapasok at nakalabas ng buhay nung panahon ng krusada sa mga Moro. At ngayon, sinicelebrate yung encounter with the Sultan. Bakit ko po ito binabahagi? Dahil sa kapanganakan ng Ordeng Pransiskano, marami pong mga spiritualidad na nakapaloob nito na pwedeng buuin ng debosyon sa mahal na Birhen ng mga anghel. Next slide po. Ngayon, bakit mahalaga si Maria sa orden ng mga Pransiskano?
Nakasanayan po natin kapag tayo ay nagpo-Flores de Mayo, inaawit natin, Salve Regina. Para sa mga matatanda, kabisado natin yung awiting Latin. Ano? Kaya ang sinasabi ng mga matatanda, sasama ka ba sa salve? Ibig sabihin nun ay aawit ng Salve Regina. Sasama ka ba sa Black Rosary? Sasama ka ba sa Dawn Procession? Sasama ka ba sa Lourdes? Sasama ka ba sa Fatima? Maraming debosyon ng mahal na Birhen. Pero bakit ako po ay proud na sabihin na isa sa mga debosyon ng simbahan na hindi kilala pero mayaman ng spiritualidad, ang debosyon sa mahal na Birhen ng mga anghel. Una, yung kasaysayan na sa buhay ni Maria, the angels are always present. Sa Annunciation, sino nagsabi ng magandang balita? Ang Anghel Gabriel. Kahit na sa mga ilang bahagi ni San Jose o ng Sagrada Pamilya, laging naroroon ang mga anghel. Sino naggabay sa tatlong pantas? Ang tala na pinaniniwala ang tangan-tangan din ng mga anghel. At marami pang bahagi ng ating pananampalataya ng ang mga anghel, mahirap paniwalaan, pero malaking bahagi ng ating pananampalataya. Ako po, nung bata ako, hindi ako matutulog na hindi ko dinadasal. Angel of God, my guardian dear, to whom it's love to makes me here ever this day without my side, to light and guard, to rule and guard. Amen. No? Kahit yung mga bata ngayon, dinadasal yon. May mga anghel at mga tanod na gabay. Pero ngayon po, marami ng mga mananampalataya hindi na naniniwala dahil para sa kanila, ang anghel ay isang superficial, ang tawag dyan, persona. No? Alam niyo po ba na ang anghel ay merong iba-ibang kataga? Si San Francisco po, nandun sa kategory ng mga serap. Kaya ang Franciscan, tinatawag siyang Seraphic Order. Ang mga Dominicans, tinatawag na Angelic Order. Hindi ko po sinasabing mas banal kami sa mga Dominicano, ano? Pero pag sinabing Seraphic Order, attributed to the seven-winged angel or seraphs. Kaya po yung mga Franciscan saints, halimbawa, kung kilala niyo po si Thomas Aquinas ng mga Dominican, siya yung tinatawag na angelic doctor. Siya yung nag-defend ng Summa Theologia, ang pinakamataas na pagtitulohiya na hindi naman maunawaan ng mga karaniwang tao. Ang mga Franciscano po, may tinatawag kaming Seraphic Doctor. Sino yon? Si Saint Bonaventure Bagnoreo. At meron din pong tinatawag na Seraphic Blessed. Sino yon? Yun pong nag-defend ng dogma ng Immaculada Concepcion. Alam niyo po kung anong sabi niya? Si Don Scotus, isang Ingles, ginusto ng Diyos, kaya niya, kaya niya, gagawin niya. Na-i-defend niya yung dogma ng kalinis-linisang paglilihi kay Maria. No? At alam niyo, ang pinaniniwalaan na itong lugar niyo, under the patronage of the La Purissima. Medyo may confusion kasi kahit yung image ng Our Lady of the Angels de Morong, may mga anghel pero yung kanyang feature ay parang feature ng La Purissima. Kaya napapagkamalan din sa Our Lady of the Rosary. Alam ko nga, may isang bayan na kapitbahay nyo, blind item na lang, nagkagulo pa sila kung Guadalupe ba yan o La Purissima o ano. Kasi kung ano yung nakasanayang ipagpista, yun na lang. Hindi na natin unawain yung teolohiya, hindi na natin unawain yung pinagmulan, hindi na natin unawain yung dahilan bakit ito ay La Purissima. Meron din akong batang pari ng Antipolo na kausap, kahit daw ang Antipolo, pwede ring manggaling sa linya ng La Purissima. Pero dahil ang buong Rizal at Laguna ay nasa ilalim ng mga Prailing Franciscano na ang kinikilala ay ang La Purissima o Immaculada Concepcion, o minsan
Dahil nga ito rin yung patron ng aming orden, yung Nuestra Señora de los Angeles. So mga kapatid, magandang bigyan natin ng distinction yon. Huwag tayo makipag-away na, hindi, Guadalupe talaga yan, kasi yun na yung nakasanayan ng parokya namin. Nakipaggera ka na pati pare, inaway mo na. Pero wala ka namang basis historically. Dahil yun na yung nakasanayang ipagpesta. Kaya po maganda ngayon na sinisimulan nyo ang debosyon sa Our Lady of the Angels. Simulan nyo po ito sa tradisyon, sa kasaysayan, at simulan nyo ito sa spiritualidad na pumapaloob sa kanyang kataga. Next slide. Sa puso po namin mga Pransiskano, importante itong porsyong kula. Dito rin ginawa yung unang landas buhay namin mga Pransiskano o yung earlier rule. Dito rin po idiniklara na si San Francisco nagsulat ng ano yung pamantayan ng buhay ng mga Pransiskano. At marami pa po sa loob ng maliit na kapilya na ito. Next slide. So, ang pinaka-importante na dapat nating bigyan ng diin sa pagkilala natin sa debosyon ng Mahal na Birhen ng mga Anghel, yung vision of mercy ni Saint Francis. Francis, what grace do you desire for the salvation of souls? And Francis replied, Lord, I ask that all who enter in this church with sincere repentance, having confessed their sins, may receive complete pardon and remission of the temporal punishment due to sin. Siguro po ito yung magandang dalin yung tagline ng Our Lady of the Angels. Since ito yung magiging secondary patron nyo, na ang sino mang pumasok sa simbahang ito ng Morong ay makakatanggap ng kapatawaran dahil sa awa at habag ng Diyos. I think it is very good to imbibe that spirit of mercy and compassion. That spirit of mercy and compassion that introduced by Saint Francis due to his devout devotion to the Blessed Mother of the Angels. Kaya ngayon na, ano bang date na ngayon? 21, 4 na araw na lang magsisimula na yung nobinaryo. Tama ba? So magandang kilalanin nyo yung kontribusyon ni Maria sa buhay ni San Francisco at kung paano pinalalim ni San Francisco itong konsepto ng awa at habag. Next slide. So sino yung Santo Papa na nag-approve nitong plenary indulgence? Si Pope Honorius III. Noong 1216, the Pope granted what became known as the Porciuncula Plenary Indulgence, originally obtained only by pilgrims visiting the Porciuncula between the afternoon of August 1 and sunset on August 2, the peace of the Our Lady of the Angels. Over the centuries, succeeding popes expanded this privilege, first to all Franciscan churches, and later to parish churches throughout the world. So, ngayon na ipagdiriwang nyo yung piyesta ngayong August 2, kami po, ang pinaka-celebration namin ng Our Lady of the Angels, ginagawa po namin sa aming seminaryo sa Novaliches. Baka may mga gusto mag-Pransiskano dyan, no? Sawa na kayong sa ibang landas ng buhay, may option naman maging Pransiskan. Yun lang, ang mga Pransiskano, wala kaming yaman, wala kaming magagarang sasakyan, wala kaming pag-aari, no? Sumusumpa kami ng habang buhay na wala kaming inaangkin. Mamamatay kami na walang pag-aari. At ito pong 3 kordon dito sa aming tali, hindi po ito display lang na pang cosplay, ano? Ito yung aming vow of chastity, vow of poverty, and vow of obedience. Ito naman pong
aking suot, hindi po ito rosaryo. Ang tawag po namin mga Franciscan dito ay Franciscan crown or corona Francescano. Ito po ay 7 mysteries, 7 joys, 7 sorrows of Mary, na pwede nyo rin gamitin sa pagdidibisyon sa mahal na birhen ng mga anghel. So, next slide. Ngayon, kanina, naipaliwanag ko na, no, kung ano yung mga requirements. Nandito po, sacramental confession, prayer for intention of the Holy Father, visit to designated church, katulad ng Morong, Holy Communion, profession of faith, Lord's Prayer, and complete detachment from sin. Alam nyo, minsan ang problema natin mga Katoliko, akala natin, kapag nagkumpisal tayo, doon na nagtatapos yun. Dapat po, ang pananampalataya may kaakibat na gawa. Sabi nga po doon sa isang dokumento ng simbahan, Fides et Ratio, faith and reason. Hindi pwedeng pananampalataya lang na hindi natin sasamahan ng rason. Kailangan, yung rason na yun yung magtutulak sa atin para gumawa. No? Yung ating pagpapakaridad, hindi yun pagpapasikat lang. No? Nagpapakain tayo, tapos picture-picture, upload sa Facebook, at the moment, feeding program. No? Nadidipit nyo yung purpose kasi dapat hindi kayo nagyayabang na nagkakaridad kayo. No? Kapag meron tayong mga proyekto na charitable works, minsan gusto natin ipagkakalandakan natin sa buong daigdig. No? Kung talagang tapat tayo sa ating gawain ng karidad o pagtulong, hindi po dapat nating ipagmalaki. Siguro may mga rason tayo kung bakit natin pinupost para makita ng mga donor o ng mga tumulong sa atin. Pero kung ang intensyon natin, kaya natin pinupost para ipangalandakan sa buong mundo kung ano yung kabutihan natin, we defeat the purpose. Kaya mga kapatid, yung paggawa po natin itong plenary indulgence na nakapaloob sa debosyon sa mahal na birhen ng anghel, may kasama po itong kapakumbabaan o kababaang loob. Useless din po kung magdedeboto tayo at hindi naman natin kayang tularan yung kapakumbaba ng mahal na ina. Useless din po kung nagdedeboto tayo sa mahal na birhen, ginagawa lang nating pageantry, no? Minsan di ko rin maintindihan. Mas mahal pa yung damit ng birhen kaysa dun sa pinapakain natin sa mahihirap. Mas mahal pa yung karosa, yung mga bulaklak, kaysa dun sa mga taong tinutulungan natin. Kapag Flores de Mayo, mas mahal pa yung suot ng mga reyna, kaysa dun sa mga taong nangangailangan na hindi natin nabibigyan ng pansin. That's really an irony. At minsan, yung pagdedeboto sa mahal na ina sa Pilipinas, wala nang pinagkaiba sa beauty pageant. Ang dami-daming mga poon, mga santo, ginagawang koleksyon. Ang dami-daming pamiminto sa mahal na ina, pinagsusuot natin ng diamante, mga hikaw na totoo. Kung makakapagsalita lang po yung mahal na birhen, baka tayo nakagalitan. Ang nais ng mahal na birhen, kasimplihan, kadalisayan ng puso. Pero tayo na rin mga deboto yung merong maling pamamaraan ng ekspresyon ng debosyon. Minsan, mas Diyos pa si Maria kaysa kay Jesus. Huwag nating kalimutan, si Maria ay hindi po Diyos. Siya ay pinagpala sapagkat siya ay ina ng Diyos, pero siya ay, Siya ay nagdadasal para sa atin. Hindi siya yung nagbibigay. Kaya maraming mga Katoliko ang dapat nating ituwid. Ang mahal na ina ay hindi natin sinasamba. Kaya lagi tayong nakakagalitan ng mga born again . Kaya mga Katoliko, sinasamba niyo yung mga ribulto. Minsan may punto na rin sila. Kasi marami sa atin, panatiko. Hindi deboto. Magkaiba po yung deboto sa panatiko. Ang deboto, ginagawa yung kailangang gawin para lumalim yung pananampalataya. Ang panatiko,
kapag yung pagdidiboto, parang wala nang ibang gawin kundi yun na lang. Deboto ka ng mahal na Birhen pero hindi mo naman kinikibo yung asawa mo. Deboto ka ng mahal na Birhen pero hindi kayo nagkikibuan ng kapatid mo. Deboto ka ng mahal na Birhen pero away-away kayo palagi. Useless! Wala tayong pinagkaiba sa mga panatiko. Kaya ang gusto ng mahal na Birhen, kung magdedeboto tayo sa Kanya, matutunan natin yung Kanyang kapakumbabaan. Hindi po ba dun sa tagpo ng unang himala sa Kana? Hindi naman talaga nagyabang ang mahal na ina. Anong sabi niya? Doon ka lumapit kay Jesus, sapagkat si Jesus ang gumagawa ng himala. At yun yung malaking pagkakamali natin mga Katoliko. Kahit pa ang Pilipinas tinatawag na Pueblo Amante de Maria, mahal natin ang mahal na Birhen. Kaya nga ang patron ng buong Pilipinas, Immaculada Concepcion. Ang secondary patron ng Pilipinas, Our Lady of Guadalupe. Puro Marian, no? Sa parokya, hindi pwede mawala ang mahal na ina dahil malaki ang kanyang ginampanan. Pero kung mali yung ating pagdidibusyon, sayang. Next slide. So, isa rin po sa tinuturo ng spiritualidad ni San Francisco ay yung kadahilanan kung bakit niya isinulong itong plenary indulgence. Dahil para sa kanya, tayong mga buhay, may kakayanan tayong magdasal para sa mga patay. Tayo yung nagdadasal, lalong-lalo na sa mga kaluluwa na hindi pa natatahimik. Mga kaluluwa na hindi pa pumupunta sa langit. Mga kaluluwa na may inaantay pa. Noong una, hindi rin ako naniniwala sa ganyan, pero minsan, sa karanasan ko, lalo na ngayon na bukas na ang simbahan para pag-usapan ito, meron na tayong mga exorcist, no? Meron na tayong mga dalubhasa sa pag-aaral sa ganito. Naniniwala sila na kahit ang mga kaluluwa natin, naglalakbay. At marami mga kaluluwa sa purgatorio na hindi pa nakakarating sa langit dahil wala ring nakakaalala sa kanila. Naalala ko yung lola ko nung bata pa. Napakasipag magdasal ng rosaryo sa simbahan. Yung mga mandarasal sa patay, di ba? Kaawaan ng kaluluwa ni Julio. Kaawaan ng kaluluwa ni Julio. Toreng, gareng, bahay na ginto. Pinto ng langit ka ba ng tipan? Talang maliwanag. May tono pa yon, no? Memorize ng mga matatanda. Ngayon ko lang naunawaan kung bakit ganun sila kasipag sa pagdidibusyon sa mahal na ina, sapagkat kahit si San Francisco, naniniwala siya na tayo mga buhay na nagdarasal, kaya nating ipagdasal yung mga kaluluwa lalo na sa purgatorio. Next slide. Nabanggit ko po na ngayong taon ay Jubilee ni St. Francis. Ano po yung sineselebrate natin? Yung kanyang 800 years ng kamatayan. Saan po siya namatay? Sa loob po ng Porciuncula. Kaya pag pumunta po kayo ng Assisi, yung lalo na po yung mga nakapag-pilgrimage na, pagpasok nyo sa Basilica ng Porciuncula, makikita nyo yung kapilya, sa gawing kaliwa, nandun po yung Transitus Chapel o yung kapilya kung saan namatay si San Francisco at bumalik sa langit. Kaya po talagang napakamakasaysayan ng kapilya ng mahal na Birhen ng mga anghel o Porciuncula sa aming mga Pransiskano. Next slide. Ito po yung magandang hamon sa inyo. Na ang debosyon ng Porciuncula hindi natatapos sa Assisi lang. Na ang debosyon ng Porciuncula hindi natatapos sa mga parokya o sa mga malalaking simbahan na nag-aalay at namimintuho sa mahal na Birhen ng anghel. Kayo, bilang pueblo ng Morong, kung saan dinala ng mga prailing Pransiskano ang imahen ng mahal na Birhen ng mga anghel, ay may malaking gampanin. Mula noong 1578 hanggang ngayon, na kinikilala nyo na ang imahen ng reyna ng mga anghel sa inyong pueblo, ay dapat niyong dalhin itong spiritualidad ng awa at habag, lalong-lalo na ang spirito ng Assisi.
Siguro, lalong-lalo na kayo ng mga parishioner. No? Kung dati, hindi kayo nangungumpisal, baka ngayon, itulak na kayo ng mga anghel. Ito na yung panahon para palayain yung mga kasalanan na hindi nyo nabanggit. Alam nyo po, sa mga tao na talagang may reservation, mahirap mangumpisal kasi iniisip nyo tao lang din kami mga pari. Totoo naman. Pero ang kumpisal po ay sakramento. Kapag po kayo lumapit sa amin, hindi na kami yung paring kakilala nyo. Parang yung misa din. Kapag kami po ay gumagampan sa loob ng Santa Misa, hindi na kami yung mga pari na kilala nyo. Kundi ginagamit na kaming kasangkapan ng Diyos para maisakatuparan yung pagpapalaganap ng kanyang kabutihan sa pamamagitan ng banal na misa, sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan, sa pamamagitan ng pagpapagaling ng mga may sakit. Kaya po magandang tandaan nyo, no? From Assisi to Morong, Our Lady of the Angels in the Philippines is being, anong tawag doon? Sa Tagalog po ay pinipintakasin natin, kinikilala natin, binibigyan natin ng karangalan. Next slide. So ngayon po, ang porsyungkula, yun po yung picture ng porsyungkula, maliit na kapilya lang. Marami na rin pong history ang nangyayari dyan kahit sa modern times. Kapag po nag-e-elect kami ng Minister General o yung kapalit ni San Francisco, dyan po siya sa loob ng porsyungkula nanunumpa. Noon pong dumalaw si Pope John Paul II sa Assisi at tinawag yung iba-ibang leader ng iba-ibang mga relihiyon, nagdasal sila para sa kapayapaan, dyan din po ginawa sa porsyungkula. At ngayon po, katulad ng kwento ko kanina, tuwing sasapit ang August 2, marami pong nagpipilgrimage papunta ng Assisi. Kaya kung ipapakilala nyo ang debosyon ng mahal na Birhen ng mga anghel, baka pwede nyong sabihin na ito ang porsyungkula ng Rizal. Pwede nyong ipakilala na ang spirito ng kapatawaran, ng awa at habag ay naririto sa inyong parokya. Na ang spirito ni San Francisco sa kanyang kasimplihan sa pagmamahal sa mahal na Birhen ay naririto sa inyong parokya bilang dambanang Pransiskano. Next slide. So, kanina po ay hinimay natin yung spiritualidad, kasaysayan, yung mga significant events. Maganda po na ngayong tinatapos natin ang panayam na ito, ay maunawaan natin bakit ba natin kinikilala si Maria, Reyna ng mga Anghel, bilang ikalawang patron ng parokya. Ano ba yung dapat nating kunin sa spiritualidad ng Nuestra Señora de los Angeles? At ano ba dapat yung maging bahagi sa paghuhubog ng mga laiko? Lalong-lalo na meron na tayong programang sinodal. Baka pwede nyo na rin ipasok sa mission vision ng parokya nyo kung ano yung panawagan ng mahal na Birhen ng porsyungkula sa taglay ng awa at habag. And finally, ito po yung iiwan kong ultimate question. Hinangad ni San Francisco na ang bawat pumasok sa porsyungkula ay makatagpo ng awa ng Diyos. Ang tanong para sa ating lahat ay, kapag may pumasok ba sa ating parokya, sa ating tahanan, o nakakatagpo sa atin bilang mga Kristiyano, nararanasan din ba nila ang parehong awa ng Diyos? Maganda pong baunin natin ang mga tanong na ito, lalong-lalo na ngayon na magdunubina tayo sa mahal na Birhen ng mga anghel. Baunin natin ito sa ating mga sharing, sa ating mga discussion, at lalo na sa pagpipista ng mahal na Birhen ng mga anghel. Kung itinuro po ng mahal na Birhen ng porsyungkula kay San Francisco yung kababaang loob, kung tinuro po ng mahal na Birhen ng mga anghel kay San Francisco yung kasimplihan, yung pagiging maliit, tayo po ba na mga manggagawa ng parokyang ito, kaya din po ba nating magpakumbaba, maging maliit, at yakapin ang panawagan ng mahal na ina
lalong-lalo na ang spiritualidad ng pagpapatawad ng awa at habag. Alam ko po na para sa nakakarami, hindi pa ganun popular ang debosyon. Para po sa mga OFS, medyo meron kayong idea. Kung pag-uusapan po natin ang kasaysayan ng parokya at ng mga misyonerong Pransiskano, mahabang usapin. Pero ang maganda po ngayong gabi, binuksan po natin yung ating kaisipan na ang pagdidibusyon kay Maria ay hindi lang po gastos. Ang pagdidibusyon kay Maria hindi karangyaan, hindi pageantry, hindi mararangyang karos at mga bulaklak, at hindi mga naglalakihang mga retablo, kundi ang pagdidibusyon kay Maria ay nagsisimula sa kababaang loob. Nagsisimula sa paghingi ng kapatawaran. Nagsisimula sa pagtanggap na ang lahat ay nanggagaling sa awa at habag ng Diyos. Bilang pagtatapos po, alam ko po na wala nang masyadong remnant ng Franciscanism dito sa inyong parokya bukod kay San Francisco at San Diego de Alcala dun sa likod. No? Pero saksi po ang malalaking batong ito sa pagpupunyagi ng mga unang misyoneryong nagtaguyod para sa kasalukuyan, maabot natin yung pananampalataya na meron tayo dito sa Morong. Kaya sa ngalan po ng aming ministro provincial na si Father Lino Gregorio Redoblado, nagpapasalamat po kami sapagkat niyakap at tinanggap niyo po ang biyaya ng mahal na bire ng mga anghel bilang inyong ikalawang patrona. At salamat din po sa pagpapaanyaya na kahit sa maikling panahon na ibahagi ko ang spiritualidad ng mga Pransiskano at ang pagbubukas ng debosyon ng mahal na bire ng mga anghel. So, nawa ang Our Lady of the Angels o ang Birhen ng Porsyungkula ay palaging tumanaw at gumabay sa inyo ng mga taga-Morong, lalo na ngayon na iluluklok niyo siya bilang reyna ng inyong pueblo. Muli po, maraming salamat. Sana po ay kahit papano'y nakatulong ako sa inyong pagninilay. Ayan. So, maraming salamat po, Father Angel. So, sabi nga po, ang devotion daw ay hindi sa gastos at karangyaan, kundi ang pagdedebosyon ay nagsisimula sa kababaan ng loob, sa awa at habag. So ang debosyon ng Porsyungkula na banggit po kanina ay hindi natatapos sa pamimintuho lamang. Ano po? Tayo po ay may malaking gampanin, lalo na sa ating mahal na Birhen. Okay po, so ngayon po ay bubuksan po natin ang pagkakataon para sa mga ilang katanungan ninyo, kung meron po tayong gustong i-clarify, gustong itanong kay Father Angel, bukas na po, ito na po yung oras para linawin po natin. Ano po, so gamitin po natin itong pagkakataon na ito para mas makilala, mas maunawaan po natin. Ano po, so sino po kaya, ano po, ang may nais itanong, linawin? Ayan. So habang narito po si Father Angel at kasama natin. Ayan, natahimik sila. Ayan, natahimik po. So yung po bang pagtahimik natin ay naunawaan po natin? Yan po ba ay, yung sagot po ba nyo yan ay 100% ay naunawaan po natin ang lahat ng naibahagi sa atin ni Father Angel. Tama po ba mga kapatid? Ayan, sige. So, kung wala po tayong katanungan, huling tanong. May katanungan po ba? Gustong i-clarify? Ayan, so, ayan, meron po? Meron po ba? Tita. Dito. Oo, tatanong eh. Sige po. Father, kasi most of the time sa ating pong discussion, laging nakakambal po ang Franciscan sa Our Lady of the Nuestra Señora. Ano po? Dahil nabasa ko kanina ay tayo po ay ang Franciscan po ang patron natin
ng Franciscano ay ang Our Lady of Angels. Paano po naging ganap na, ganun rin po, napili ng Franciscans ang Our Lady of Angels bilang kanilang patron? Salamat po sa katanungan, no? Siguro sa pagpapaalala po, yun pong kapilya na maliit o yung tinatawag na porsyungkula, yun pong titulo mismo bago pa dumating si San Francisco para ayusin yon, ay nasa ilalim ng pamimintuho ng Mahal na Birhen ng mga Anghel, or Our Lady of the Angels, the chapel itself. So nung kinilala na po yung kasaysayan ng mga Franciscano, dahil bawat orden po ay may kinikilalang patron. Halimbawa, ang mga Agustinian, meron pong Our Lady of Consolation. Pag pumasok kayo sa Agustinian Church, makakita kayo ng birhen na may hawak na sinturon. No? Yun po yung Our Lady of Consolation. Yung mga Dominicans na po, meron silang Our Lady of the Holy Rosary. No? Kami po mga Franciscano, dahil doon mismo sa Assisi, yung maliit na kapilya na ang tawag ay porsyungkula o dahil nga little portion, is under the patronage of Our Lady of the Angels. So nung tinrace yung history, doon na po inattribute ng mga unang leaders ng friars na kung meron kaming titulo na kukunin, bago pa yung Immaculate Conception, which is a Franciscan dogma din, meron na pong pagkilala sa Mahal na Birhen ng mga Anghel. Plus, yung side story na pinaniniwalaan na itong kapilya na ito, mula dun sa original place, dun sa baba ng bundok Subasio ng Assisi, binuhat ng mga anghel pababa doon sa tinatawag na Santa Maria delle Angeli. So yung lugar po mismo sa Assisi, ang train stop, kapag sumakay ka ng train from Rome, bababa ka sa Assisi Station. Pero pagbaba mo ng Assisi Station, paglabas mo, ang tawag dun sa lugar o town, Santa Maria delle Angeli, or Our Lady of the Angels. So mismong lugar, yung mismong kapilya, dun in-invive yung historicity ng Our Lady of the Angels para sa mga Franciscano. Ayan po. So, salamat po, Father. Meron pa po. Ayan. Meron pa. And hello po, Father. Yung question ko po about Our Lady ay iconography-wise. Kasi naging popular belief po dito sa Morong na hanggang ngayon po may mga pumipilit pa din po na ang imahen daw po sa aming retablo ay Our Lady of the Holy Rosary. Tapos may nakita din po ako dun sa Novaliches na depiction po ng Our Lady of the Angels na may hawak din po siyang rosary. So in the future, for clarification, paano po namin madidistinguish through the iconography of Our Lady of the Angels sa Our Lady of the Holy Rosary? Simple. Pag tinignan natin yung image ay medyo elaborated yung angels sa baba. Usually ang image ng Our Lady of the Angels, maraming anghel. Minsan sa katawan, yung Our Lady of the Angels namin sa frisco, ang nakalagay Archangels. Yung nandun sa Assisi ay puro anghel. Ngayon, siguro I would understand dahil sa development ng devotion, lalo na kilala ang Santo Rosario sa Pilipinas, marami kasi dati na wala naman talagang rosary yung Mahal na Birhen. Pero dahil meron tayong debosyon, yung matatanda, sinasabitan ng rosaryo yung Birhen, so naku-convert sa Our Lady of the Holy Rosary. Ganun yung nangyari. Pero ako, ang pinagbabatayan ko, and siguro ang inyo rin pong kura paroko at ang lupo ng pastoral, ay yung kasaysayan ng parokya dahil ito ay isang sanktuaryong Franciscano. And it's logical na ang dalang debosyon ng mga Franciscano ay yung debosyon ng Mahal na Birhen ng mga anghel. Kung meron mang doubt, siguro it's between La Purissima and Our Lady of the Angels. Pero between Our Lady of the Rosary and Our Lady of the Angels, since it's a Franciscan parish, I would really
acknowledge her as Our Lady of the Angels. Hindi man ako iconographer, pero kahit yung mga iconographer na gumagawa, kapag dinidepict nila, nakita niyo yung video kanina, doon sa mismong portion ko yung image ay annunciation. Kasi merong isang anghel na nag-a-announce, no? Pero sa paligid ng mismong chapel, maraming anghel. Kinuha yon doon sa pinaniniwalaan nilang pagbuhat ng anghel sa mismong chapel ng Porciuncula. Kasi ang interpretation naman ng mga titles, minsan dumidepende sa origin, dumidepende sa theology, dumidepende kung paano siya kinilala. Halimbawa nga, yung peregrina namin sa Sampaloc, matagal siyang nandun sa laundry. Akala ng mga tao ay Immaculada Concepcion kasi may ahas at saka tinatapakan ni Mama Mary. Pero nung tinrace siya ay peregrina. Kaya nung dinidevelop na namin yung image na ngayon, nakafocus na kami dun sa talagang teolohiya at saka kataga na pagkilala sa kanya. So I would advise siguro kung talagang you have the intention to make the devotion popular, ay yung pagbuo nyo rin ng commission para pag-aralan kung paano dumating din ang imahin dito. Kasi pwede naman kayong pumunta sa aming archives to research. Tapos kung may mga old photos, no? Usually yung mga old photos ng mga old sanctuary nasa Madrid. So pwede kayong sumulat sa archivist namin kung merong old picture ng Pueblo de Morong at saka mga old pictures ng parokya. For example, yung retablo nyo, talagang hindi na siya Franciscan retablo, no? Pero kung titignan niyo yung old retablo ng Morong, it's a typical Baroque Franciscan style na maraming mga santo. Malalaman yung Franciscan yon kapag si Saint Michael the Archangel nasa tuktok. Tapos nandun si Saint Francis sa kabila si Saint Dominic, tapos mga Franciscan. So again, to answer your question, dumidepende sa pagkilala sa interpretasyon ng artista. Pangalawa, sa pagkilala ng popular devotion. No? So since nagsisimula pa lang kayo, maganda na maglabas din kayo ng pamphlet to explain and kung paano nyo rin ipopropagate ito. And since nagkaroon naman ng connection, I can also help to connect you sa aming archives para lalo pang yumaman yung pagkilala natin sa Nuestra Señora de los Angeles. Ayan. So meron pa, ayan, may nakikita pa akong nagtataas ng kamay. Father, sa ano po, dun sa kay San Francisco po, dun kay Queen of Angels po, may tao po bang nagbigay ng titulo po kay Santa Maria po ng Queen of Angels po? O may specific po bang tao nagbigay ng titulong pong yun? Actually, yan yung mahirap nating i-trace kasi bago pa kilalanin ni San Francisco na Our Lady of the Angels, may title na siya. At saka, yung Litany of Loreto, yung ginagamit nating litanya, ay galing pa yan sa old list, no? Yung mga binabanggit natin, Reyna ng mga anghel, Reyna ng mga patriarka, Reyna ng mga propeta, included na siya doon. So, siguro kung i-analyze ko, nung time na yun naman, hindi naman nagdadasal ng rosaryo at wala pang Litany of Loreto. Pero yung pagkilala kasi ni San Francisco, yung attribution ng chapel sa Our Lady of the Angels. And siguro nga, yung depiction din kahit sa sacred art, maraming mga sacred art na si Mary palaging may kasamang anghel. No? Sa Holy Land na lang po, binanggit ko ako yung missionary ng Holy Land ng 3 years. Meron po dong Our Lady of Palestine. Imagine sa loob ng Israel, sa Catholic calendar, sineselebrate yung Our Lady of Palestine. Nagagalit ang mga Hudyo. Kasi bakit kinikilala si Maria bilang Palestina? Pero kinikilala si Maria bilang Palestina kasi naniniwala ang mga Palestina na si Maria bilang isang Palestina ay nagbigay ng magandang halimbawa para palayain yung mga Israelita. No? Ngayon, it's a political term. Kaya pag sinicelebrate namin siya,
tawag namin Our Lady of the Holy Land o Nuestra Señora de Terra Santa para politically correct. So I would say ganun din yung pagkilala sa Our Lady of the Angels, no? Maaaring nanggaling sa debosyon ni San Francisco, sa pagkilala niya dun sa kapilya, pero wala talagang yung bull of indiction ng plenary indulgence nanggaling na mismo dun sa tawag sa kapilya. Hindi siya particular na now we declare there's Mary of the Angels. Walang ganon. Sa modern times, meron na yan. Like, ngayon, tinatawag na siyang Reina de Morong o Nuestra Señora de los Angeles de Morong because you are attributing it to the place of Morong. Pero yung mismong kataga, nanggaling dun sa pinanggalingan niya, sa origin. Ayan. So meron po additional questions. Ay, parang meron pa siyang ano. Sige, go. Ano lang po. May ano po, tanong ko lang po, Father, kung ano po yung simbolo po ng 12 Stars of Mary po. 12 Stars of Mary. Ako, hindi ako Mariologist. Father, baka ikaw makasagot. Pero, usually, yung 12 Stars of Mary daw. Yun, 12 tribes of Israel. Kasi, actually, ang original image, wala naman talagang halo eh. Oo. Tayo lang naman mga deboto yan. Minsan, anong tawag ng mga kamarero dyan? Meron pang, anong tawag nyo dyan? Ariola, no? Natututunan ko lang din yan sa mga kamarerong kakilala ko. Pero dumidepende rin yan kung anong gusto ng bihis, no? Diba? Meron pang Espanyola, meron pang, diba? Tama ba ako? Oo, pero wala siyang, siguro yun na yung parang theological basis, yung 12 tribong pinalaya, no? But aside from that, wala siyang ibang signification, no? Significance. Okay po. Salamat po muli, Father. Meron pa ba? Meron pa po? Ayan, sige. Kung wala na po, so bilang pagpapahayag po ng ating taus-pusong pasasalamat kay Father Angel, so magkakaroon po tayo ng paggagawad ng sertipiko. So inaanyayahan po sa harapan si Reverend Father Amart Balatbat, kasama po ang PPC President and ang ating Shrine President, si Brother Larry and si Brother Teddy.